Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Dogecoin. Kung saan ay meron daw pong isang average Dogecoin trader ang bumalik sa pagiging kulay red. Ibig pong sabihin nito ay nagkaroon po siya ng loss. Kaya yan, bumagsak po kasi or nakakaranas po kasi ng struggle ang crypto market sa kasalukuyan. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit po marami ang nagkakaroon ng negative returns mula kay Dogecoin? At higit po sa lahat ay paano po natin ito magagamit bilang oportunidad para sa ating crypto trading journey. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang nangyayari kay Dogecoin at bakit po bumababa ang kanyang presyo. Sa mga nakaraang linggo, marami pong mga cryptocurrencies kabilang na po si Dogecoin ang nakaranas ng pagbaba sa kanilang presyo. Ayon sa mga eksperto, ang pangunahing dahilan nito ay ang epekto ng macroeconomic headwinds. Ito po yung mga pangyayaring tulad ng mataas na interest rates sa US na nagdudulot po ng pangkalahatang market slump. Sa kaso po ni Dogecoin, ang presyo po nito ay bumagsak ng halos 19% mula po sa presyong 0.39831. Kaya yan, bumagsak po ito ng 0.32444. Kaya yan. Dahil dito ay ang average returns ng mga traders nito ay bumagsak mula sa 72% nitong November 2024 hanggang sa negative 8.89% ngayong January 2025. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng negative returns na ito? Kapag sinabi po nating negative returns, ibig sabihin po nito ay mas mababa ang halaga ng asset ngayon kumpara sa kung kailan po ito binili. Ginagamit ng mga analyst ang market value to realized value ratio or MVRV para masukat po ito. Sa simpleng salita, sinusuri po ng MVRV kung gaano ka-profitable ang isang asset base sa average na presyo kung kailan po ito huling inilipat. Si Dogecoin ay hindi nag-iisa sa pagbagsak ng kanyang returns. Ayon po sa sentiment, ang average returns nila Bitcoin, Ethereum at saka Cardano ay nasa negative na rin. Yan, si Bitcoin ay nasa negative 3.73%. Si Ethereum ay nasa negative 7.71% at saka si Cardano ay nasa negative 6.69%. Yan, sa kanilang tatlo ay pinakamalaki po kay Ethereum. Ito ba ang panahon para magpanik? Yan. Ang sagot ng sentiment ay hindi. Sa halip na magpanik ay sinabi po ng mga analyst na ang ganitong sitwasyon ay maaaring maging oportunidad. Ayon po sa kanila, mas mababa po ang risk ng pagbili kapag ang average returns ng mga traders ay nasa red or negative. Sinabi rin nila ang sikat na kasabihan mula kay Ginoong Nathan Rothschild. At ito po yung kasabihan na the time to buy is when there's blood in the streets. Ayan. Ibig sabihin ay ang tamang oras para bumili ay kapag ang panahon ay ito po yung may pagkatakot o pagbagsak sa market. O ito po yung madalas na nagiging oportunidad o nagbubukas sa atin ng oportunidad para sa mga pro traders na kumita sa long term. Kaya yan. Ulitin po natin yung kasabihan mula kay Ginoong Nathan Rothschild. Yan, the time to buy is when there's blood in the streets. Yan. Ang tamang oras para bumili ay kung may dugo. Yan. Ngayon ay ano po ang pwedeng gawin ng isang trader? Una ay syempre mag-research po tayo bago po tayo bumili. Kung balak mo pong bumili ng Dogecoin, mahalagang alamin ang mga fundamentals at saka technical na aspeto ng asset na ito. Gamitin po ang MVRV ratio at iba pang mga analysis tools para makita kung ito na ba ang tamang oras para pumasok. Maliban dito ay huwag po tayong mag-panic selling syempre.
Ang pagbebenta po ng ating Dogecoin habang mababa ang presyo nito ay maaring magresulta po ito sa pagkalugi. Ang tandaan na ang volatility po ng crypto market ay normal lamang at maaari pong magbago ito depende sa sitwasyon at sa kahit anumang oras ay maaring magkaroon ng pagbabago po ito. At ang panghuli ay mag-focus po tayo sa long-term goals. Kung ikaw po ay isang long-term investor, tingnan po natin ang retracement or pagbaba ng presyo bilang oportunidad para makapagdagdag sa ating portfolio sa mas murang halaga. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng analyst tungkol sa future ni Dogecoin? Ayon po sa sentiment ay may posibilidad po ng short to medium term recovery para kay Dogecoin at iba pang mga crypto assets. Bagamat wala pong garantiya, ang ganitong mga panahon ay madalas na nagiging daan para sa market correction at kasunod na pag-akyat ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Dogecoin? Para sa ating mga Pinoy, ang balitang ito ay isang paalala na ang crypto trading ay hindi laging pataas. Ang pagkalugi o pagbaba ng returns ay bahagi lamang po ng natural na cycle ng market. Gayunpaman, ito rin ay isang pagkakataon upang pag-aralan ang market at mag-strategize. Kung ikaw po ay isang trader, magandang alamin ang iyong risk tolerance at siguraduhin hindi ka mag-i-invest ng pera na hindi mo kayang mawala. Para naman sa mga long-term investors, ang retracement ay maaring maging oportunidad upang makapag-ipon ng Dogecoin habang mababa pa ang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang market slump ay isa po itong hamon, pero ito rin ay isang pagkakataon. Ang susi sa tagumpay sa crypto trading ay hindi lamang ang pagkakataon ng tamang diskarte, kundi pati na rin ang pagiging kalmado at maingat na pagdidesisyon. Tandaan, ang Dogecoin or si Dogecoin at iba pang mga cryptocurrencies ay may likas na volatility. Kaya't mahalaga pong mag-research, magplano at maghintay ng tamang oras bago po gumawa ng aksyon. At ayan mga ka-crypto, si Dogecoin po sa kabuuan ay patuloy na bahagi ng mas malawak na kwento ng cryptocurrency market. Sa kabila po ng negatibong returns, ang ganitong mga panahon ay nagiging daan upang makapag-strategize at makapag-isip po tayo ng mas matalino bilang mga trader o investor. Huwag po tayong magmadali. Mag-research po tayo ng mabuti at tandaan na ang tagumpay ay nakasalalay sa tamang diskarte at pasensya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.